Isang Ano ka mo? Isang security guard? Opo, tita. Totoong isa akong sekyo noon at tanging pagsasaka lang ang kabuhayan ng pamilya ko. Pero hindi naman imposible sa isang katulad ko na umangat sa buhay, hindi ba? Kasi hindi mo ako lalapitan ng ganito kung alam mong hanggang ngayon ay sekyo pa rin ako. Tapos na po ako, Tay! Balot man ng pawis ang buong mukha, hindi pa rin naalis sa mukha ng binatang si Lester ang masaya at malapad nitong ngiti, hawak ang mga palay na inani nito. Halos lumakad takbo na ang lalaki, makarating lang sa maliit na kubo na nasa gitna ng bukid. Doon nagpapahinga ang mga magsasaka at naroon rin ang kanyang ama. Mabilis niyang inilagay ang palay na hawak sa bayong na dala nila, saka lumapit sa ama. Pwede na po ba akong umalis, Tay? Hinihingal ang itsura ng bata pero nakikita ng tatay ang kislap ng kasiyahan sa mga mata ng anak. Hindi niya maiwasang umiling habang natatawa dahil alam niya ang dahilan. Gustong-gusto mo nang umalis? Opo. Sige na, mag-iingat ka at mag-aral na mabuti ha. Ang babae ay para ring bisyo, nakakaadik, kaya huwag umabuso. Paalala nito na may halong biro ang tono. Napakamot tuloy sa ulo si Lester. Tay naman hindi naman po ako umaabuso. Muli lang itong tumawa. Umalis doon si Lester na may bahid ng ngiti ang labi. Hindi na kasi siya makapaghintay na makita ang babaeng gusto niyang masilayan araw-araw. Dumaan muna siya sa kanilang tahanan para magpalit ng damit uniforme sa eskwelahan. Naghilamos lang siya at hindi na naligo dahil kung uunahin niya pang maligo ay mahuhuli na siya sa klase. Gayunpaman, siniguro naman niyang hindi siya nangangamoy bukid o pawis kaya presko pa rin siyang umalis ng bahay. Halos 15 minuto rin ang nakalipas bago siya nakarating sa paaralan. Balik sa kanyang dating gawi, sumilip muna siya sa katabing silid-aralan saka hinanap ng mga mata niya ang nag-iisang taong bumuhay sa natutulog niyang puso. Nang magtagumpay siya sa paghahanap ay kaagad na sumilay ang matamis niyang ngiti. At dahil masyadong natutulala sa nakikita, hindi niya namamalayang napapansin na siya ng mga estudyante sa loob at tinutukso na ng mga kapwa niya kaklase ang dalaga na tinitingnan ni Lester, na si Elaine. Huy Elaine! Yung maniligaw mo nandyan na naman oh! Si Elaine pumapag-ibig na! Naging tampulan ng tuksuhan ang buong silid. Sa kabila nito, si Elaine ay napipilitan lang ng ngumiti. Ang akala ng mga ito ay natutuwa siya pero mas lumalala ang pagkahiyang nararamdaman niya. Hindi rin nagtagal doon ang binata at pumasok na sa sarili nitong silid. Pero ang hiya para sa mga nakakakita ay hindi na yata matatanggal sa dibdib ng dalaga. Matapos ang halos kalahating araw sa klase ay uwian na ng mga mag-aaral. Kanya-kanyang ang mga ito ng daan pa uwi. Pero si Lester ay kaagad na lumapit kay Elaine, dala ang isang piraso ng sampagita na pinitas niya lang sa daan. Kamusta, Elaine? Aniya sa babae sabay abot rito ng bulaklak. Ang mga kasama ng dalaga ay kaagad na napalayo sa lalaki. May ilan pa ngang biglang napatakip ng ilong at nakangiwi siyang tiningnan. Pero masyadong tuon ang atensyon ng binata sa dalaga para mapansin pa ang mga ito. Ang dalaga naman na mas inaalala ang biglang paglayo ng mga kaibigan kaysa sa binata ay bumuntong hininga na lamang. Saka pilit na ngumiti at inabot ang hawak nito. Ihahatid na kita pa uwi, Elaine. Imbis na sagutin siya ay mas binilisan na lang ng dalaga ang paglalakad. Pero nahahabol naman siya palagi ng katabi. Napapatingin na lang siya sa mga tao sa paligid na kusang lumalayo banda sa kanila dahil may naaamoy raw ang mga ito na hindi kaaya-aya. Nalito rin siya kung anong tinutukoy ng mga ito kaya binagalan niya ang lakad. Nang maaninag sa kanyang tabi ang lalaki, doon na bumalot sa ilong niya ang amoy araw at amoy lupa mula rito. Kaagad na napatakip siya ng ilong at lumayo sa binata. Lester? Ang lalaki na tila walang alam sa nangyayari sa kanyang paligid ay inosente lang siyang sinagot. Bakit, Elaine? Pakiramdam ng babae ay lulubog na siya sa sobrang hiya. Hindi niya gusto ito.
Nadadamay na lang siya palagi sa mga matang nandidiri na hindi naman talaga para sa kanya. Tuloy ay hindi niya maiwasang harapin ang lalaki at sabihin ang totoo rito. Lester, sana sa susunod na lalapit ka sa akin ay ugaliin mong maligo. Nakakahiya kasi, pinagtitinginan rin ako ng mga tao. Ang binata naman na natigil sa narinig ay nawala ang ngiti sa labi. Inamoy niya ang sariling uniforme at naamoy doon na totoo nga ang sinabi ng dalaga. Nahihiya siyang kumamot ng ulo at bahagya pang umatras ng hakbang. Pasensya na, Elaine. Hayaan mo bukas, mabango na akong tatabi sa'yo. Tumango na lamang ang babae, saka umalis na hawak pa rin ang ilong. Hindi na siya ulit sumunod rito dahil alam niyang nahihiya rin ang dalaga. Tuloy ay nagsisi ang lalaki dahil masyado siyang nagpakampante na hindi na siya mangangamoy bukid. Dahil dito ay inugali na ng binata ang palaging pagligo bago pumasok sa paaralan. Kahit malapit na siyang mahuli sa klase ay prioridad niya na ang palaging pagligo nang sa gayon ay hindi na siya layuan ni Elaine. Gustong-gusto niya kasi ang babae kaya wala siyang balak na sukuan ito. Noong una ay simpleng pagkagusto lang ang nararamdaman niya hanggang sa unti-unti iyong lumalim katagalan. Nabighani kasi siya sa taglay na kagandahan nito at sa pagiging simple ng dalaga. Akala niya nga ay hanggang tingin na lang siya sa malayo. Para kasi sa kanya, isa siyang bituin na mahirap abutin. Pero sa ngalan ng kanyang sipag at pagpapatunay rito araw-araw ng tunay niyang nararamdaman, gagawin niya ang lahat para maabot ito. At iyon ay ang ligawan siya araw-araw. Lumipas pa ang mga buwan ay namalayan na lang nila na nakapagtapos na sila ng high school. Mabilis lang ang mga araw at ang lahat ay may iba-ibang plano matapos nilang graduate. May ilan na magpapatuloy pa rin sa pag-aaral sa kolehiyo katulad ni Elaine na ang balak na kuning kurso ay accounting. At may iba namang magtatrabaho muna para makapag-ipon o hindi kaya'y tutulong muna sa pamilya kagaya ni Lester na pinasok ang trabaho ng pagiging security guard. Sa kabila ng pagiging abala ng binata ay hindi niya pa rin nakakalimutang dalawin ang dalaga araw-araw sa mismong eskwelahan nito na palaging may dalang bulaklak o hindi kaya ay pagkain. Tuloy ay maging sa universidad na pinapasukan niya ay tampulan pa rin siya ng tukso. Elaine, yung CQ mong manliligaw naroon na naman sa labas ng campus. Hinihintay ka. Anang ng isa sa mga kaklase niya na si Lani. Narinig ito ng lahat kaya naman naghiyawan ang iba. Pero mas nangibabaw sa paligid ang pagtawa ng ilan. Napakasipag na manliligaw mo na yon, Elaine, no? Pinagsasabay niya ang panliligaw sa iyo at pagtatrabaho. Biruin mo, hindi na kailangan ng campus na mag-hire ng CQ dahil willing naman ang manliligaw mo na magtrabaho sa labas ng libre. Kasi habang naghihintay siya sa iyo, para na rin niyang binabantayan ng eskwelahan. Napuno ng katatawanan ang buong klase dahil sa sinabi ng isa pa nilang kaklase. Ang dalaga lang naman ang tanging hindi nakasabay dahil hindi siya natutuwa sa mga nangyayari. At sa halip ay inabala na lang niya ang sarili sa ginagawang proyekto. Nang oras na para mag-uwian ay walang emosyon lang na naglakad ang dalaga palabas. Hindi niya pinansin si Lester na naroon at tinitingnan isa-isa ang mga lumalabas. Kaya na makita siya nito ay otomatiko siyang sumunod. Elaine! Ang babae naman na wala sa mood para makipag-usap rito ay patuloy lang sa paglalakad. Pilit namang humabol ng lalaki. Pinakiramdaman niya muna siya dahil parang nakikita niya sa hitsura ng dalaga na naiinis ito pero hindi niya alam kung anong dahilan. Kaya naman, sinubukan niya magtanong rito. Elaine, may problema ba? Hindi na makapagpigil pa ang babae. Kaya naman, inis niya siyang hinarap sa kamalakas na bumuntong hininga. Oo, mayroon. Kaya kung pwede lang, tumigil ka muna kakasunod sa akin. Napapahiya na naman ako dahil sa'yo. Nagulat siya sa sinabi nito. Kaya naman, inamoy niya ang sarili. Naligo naman siya ng maayos bago ito makaharap pero gusto niya pa rin makasiguro. Hindi na naman ba maganda ang amoy ko? Naihilamos ng dalaga ang palad sa buong mukha. Hindi yon. Basta. Pagod ako ngayon, kaya kung pwede lang. Kaagad namang naintindihan ng binata ang ibig nitong sabihin. Kaya marahan na lamang siya na tumango at hinayaan ang babae na maunang maglakad. Bagsak ang balikat na umuwi na lang rin pauwi ang binata.
Marami sana siyang gustong ibalita sa dalaga, lalo na't ito na yata ang huling beses na makakabisita siya sa universidad nito. Magiging abala na kasi siya sa bago niyang trabaho. Kaya kinabukasan at sa sumunod na mga araw ay hindi na muling dumalaw pa ang lalaki sa campus ng babae. Nagtaka siya noong una pero mas nangibabaw ang kanyang tuwa dahil hindi na siya muling pagtatawanan ng mga kaklase dahil sa sekyu niyang maniligaw at hindi na inalam ang bigla nitong pagkawala. Pero sa kabila nito ay nakahanap pa rin ng ibang paraan ng lalaki na makausap ang babae sa pamamagitan ng video call o hindi kaya through chat. Kahit madalas ay hindi naman umaabot ng 10 minuto ang usapan nila, ay masaya pa rin ang binata na makita ang mukha ng dalaga at makausap ito kahit saglit lang. Hindi nila namalayan ang bilis na paglipas ng panahon at kanya-kanya na sila ng tinatahak sa buhay. Si Elaine ay ngayon nakapagtapos na sa kolehiyo at wala rin siyang balita sa nangyari kay Lester. Bagaman palagi pa rin siya nitong kinukulit sa chat, walang nasasabi ang binata. Kaya isa lang ang hula niya. Wala itong kahit na anong naabot sa buhay at hindi man lang nakapagtapos ng pag-aaral. Sigurado na iyon dahil magsasaka lang naman ang tanging kabuhayan ng pamilya niya. Ito ang dahilan kung bakit ilang taon na ang lumipas ay hindi niya siya kailanman sinagot. Ni hindi niya nga rin ito pinayagan na manligaw pero nagpumilit lang kaya siya na lang ang sumuko. At dahil hinayaan niya ito tuloy noon ay ilang beses siyang napahiya sa marami dahil sa kanya. Kaya wala talaga siyang plano na tanggapin ito sa buhay niya dahil sigurado rin siyang wala namang maidudulot sa kanya na maganda ang binata. Gayunpaman, hindi pa rin nawawala ang pagpaparamdam sa kanya ng lalaki. Kahit sa online na lang ay paminsan-minsan pa rin itong nangangamusta sa kanya. Dumalang na nga ang pagiging aktibo nito pero mas gusto pa rin ng dalaga na mawala na talaga ng tuluyan ang pagpapakita ng interes ng binata sa kanya. Kaya para matapos na ang lahat ay nakaisip siya ng magandang plano. Hawak ang isang bugkos ng rosas at malaking hugis puso na mamahaling tsokolate ay nakangiti na naman si Lester sa kaalamang magbibigay na siya ng ganoon sa dalaga. Ang dati pa isa-isang bulaklak at kakarampot na kending na ibibigay niya noon, ngayon ay mamahali na. Handa na siya muling harapin ang babae, handa na siyang sabihin nito na maganda na ang buhay niya at pupwede na siya nitong may pagmalaki. Handa na siyang sabihin sa kanya ang bago niyang katauhan. Alam niya kung saan nagtatrabaho ngayon ang dalaga, kaya naman malakas ang loob na nagpunta siya doon. Maayos na ang bihis niya at siguradong sa malayo pa lang ay malalanghap na ang bango niya. Nagtago muna siya sa gilid kung saan hindi siya makikita ng babae. Makalipas nga ang halos kalahating oras ng paghihintay ay sa wakas nakita na ng lalaki na lumabas ang dalaga sa building na pinagtatrabahuan nito. Huminga muna siya ng malalim bago ito lapitan. Pero bago niya pa man iyon magawa ay huminto muna siya na makitang may kausap itong babae. Balak mo talagang gawin niyon, Elaine? Determinadong tumango ang babae. Oo, para tumigil na siya sa paniligaw sa akin. At ang gagawin mo ay ang papuntahin siya sa reunion niyo para lang pahiyain? Oo, sigurado naman akong pupunta siya dahil alam ko naman kung gaano niya ako kagusto. Pero sisiguraduhin ko rin na mapapahiya siya sa harap ng pamilya ko at matatapos na rin ang kalbaryong pinagdaanan ko dahil lang sa kanya. Hindi na natuloy pa ang balak ng lalaki na lumabas mula sa pinagtataguan at tulalang napasandal na lamang sa pader. Hindi niya rin namalayan ang pagkabitaw sa mga hawak na dala. Pakiramdam niya ay tinusok na maraming karayom ang puso niya. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ay walang emosyon siyang tumawa. Ngayon niya lang napagtanto na una pa lang ay wala na talagang interes ang dalaga sa kanya. Kasalanan niya rin naman dahil masyado niyang pinilit ang gusto. Pero isa lang ang alam niya, hindi niya ginustong maging mahirap para hindi bumagay sa dalaga. Kaya ngayon, ang masayahin at palangiting si Lester ay nawala na rin. Napalitan na iyon ngayon ng malamig niyang emosyon na ang tanging naging dahilan ay sakit at pagkabigo. Pakiramdam niya rin ay para siyang trinaydor ng babaeng mahal niya. Kaya naman nakaisip rin siya ng plano. Kinagabihan na nag-send na nga ng message sa kanya ang dalaga tungkol sa imbitasyon para sa kanilang reunion ay agad siyang pumayag. Sisiguraduhin niya rin na ito ang magsisisi sa gagawin nito sa kanya. Mismong araw na nga ng reunion at nagkakasiyahan na ang lahat. Pero natigil lang sila
nang sabihin ni Elaine sa lahat ang paparating nilang bisita na manliligaw niya. At ang unang tinanong nga ng mga ito ay kung anong trabaho ng binata, na agad niya namang sinagot. Isang ano ka mo? Isang security guard? Ang mga nakarinig sa kanyang sinabi ay nahinto, na para bang may dumaang kakaibang hangin sa paligid. Disgustong tumingin ang ilan sa kanya na mismo niyang mga kamag-anak, habang ang iba naman ay napapangiwi at nagbubulungan pa. Alam niya ang mga nararamdaman ng mga ito, kaya hinayaan niya lang sila. Opo, tita. Ang kanya namang mga magulang ay dismayado, pero wala na siyang ibang dinagdag sa sinabi at hinayaan silang lahat sa kani-kanilang mga iniisip. Gayunpaman ay lihim siyang napangiti. Siguradong mapapahiya talaga ang manliligaw at titigilan na rin siya nito. Kilala niya ang mga kamag-anak. Ayaw ng mga ito sa isang pipitsuging tao, lalo na't may kaya ang ilan sa kanila. Kaya masasabi ng babae sa sarili na tagumpay ang plano niya. Hindi natigil ang usap-usapan tungkol sa magiging bisita nila, pero nahinto lang ang lahat nang makakita sa labas ng isang limousine. Ang iba ay namangha at ang iba naman ay nagulat at mukhang nagka-interes agad sa kung sino ang taong nasa labas. Sunod-sunod na lumabas mula sa sasakyan ang mga lalaking nakaitim na suit. Mas lalong ngumanga ang lahat sa gulat dahil sa dami nila na halos umabot yata ng 20. Ang isa sa mga ito ay binuksan ang pintuan ng sasakyan at doon na nga lumabas ang isang lalaking nakapolo at preskong-presko ang dating. Hindi lang yon, sa hitsura pa lang nito ay mukha siyang hindi basta-basta. Para sa mga taong nasa reunion ay halos magningning ang mga mata nila sa nakikita. Pero para kay Elaine na kilalang kilala ang lalaki, hindi niya mapigilang manigas sa kinatatayuan. Pakiramdam niya ay binomba siya ng maraming katanungan kung paano nag-iba bigla ang hitsura ng kanyang manliligaw. At dahil wala namang ibang inaasahang bisita ang mga magkakamag-anak, alam nilang ito ang manliligaw na sinasabi ng dalaga. Ang tito niyang isang negosyante ay hindi rin makapaniwala sa nakikita. Kilala ko ang lalaking yan. Isa siya sa pinakabatang sikat at bilyonaryong CEO ng isang malaking kumpanya. Napanganga ang lahat sa pagkabigla. Mas lalo na ang dalaga na parang nabingi ata sa narinig dahil para sa kanya ay napaka-imposible noon na mangyari. Totoo ba iyon, Elaine? Anong sinasabi mong sekyu? Sa hitsura niyan, isa lang siyang sekyu? Napailing ang magulang sa kanya. Kaya nga Elaine, hindi mo naman sinabi sa amin na yayamanin pala ang manliligaw mo. Nako, pag nagkataon na maging asawa mo yan, ikaw ang magiging mayaman sa buong angka natin. Natutuwang bulalas ng kanyang tiya na kanina'y halos mandiri pa ang itsura nang sabihin niyang isa itong sekyo. Hindi mangyayari yan. Natigilan ang lahat nang mangibabaw sa paligid ang boses ng isang lalaki. Pakiramdam ng babae ay nanlamig ang mga kamay niya at gulat na tumingin sa binata na nakalapit na pala sa kanila. Lalo na nang tumuon ang seryosong mga mata nito sa kanya. Ang ina ng babae na kanina'y handa ng ipagtabuyan kung sino mang mahirap na nanliligaw sa anak niya ay ngayon may malambot ng ekspresyon sa mukha habang nakatingin sa binata. Teka iho, anong ibig mong sabihin? Hindi ba't nililigawan mo ang anak ko? Sigurado naman ako sa kasalan din hahanto ang relasyon niyo. Anito na pinipilit pang tumawa. Hindi nagbago ang ekspresyon ng lalaki at nanatili lamang itong seryoso. Sigurado akong sinabi na sa inyo ni Elaine na isa lang akong sekyu. At sigurado rin ako na kung hindi ako lumabas sa isang mamahaling sasakyan, hindi niyo sasabihin yan. Natahimik ang lahat sa sinabi niya. May ilan na napayuko pa at sa sitwasyong ito ay alam na ni Lester ang dahilan. Pinag-usapan na siya ng mga ito kanina pa at nahusgahan na rin siya. Totoong isa akong sekyu noon, panimula niya. At tanging pagsasaka lang ang kabuhayan ng pamilya ko. Pero hindi naman imposible sa isang katulad ko na umangat sa buhay, hindi ba? Kaya ito ako, naghirap ako para maabot kung nasaan man ako ngayon at umaasang matanggap na rin ang buo ng babaeng matagal ko nang nililigawan. Pero napagtanto kong mali pala ito. Bakit ko kailangang magpakahirap na umabot sa tuktok kung noon na nasa pinakaibaba pa nga lang ako ay hindi na ako katanggap-tanggap? Nang hindi na nakapag-isip ng maayos, naglakad ang dalaga palapit sa lalaki sa kahinawakan ang kamay nito.
Pero nahinto rin siya nang kaagad nitong bawiin ang kamay na tila ayaw magpahawak sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng babae. Mabuti na lang at nalaman ko agad ang tunay mong ugali, Elaine. O matagal ko nang alam, pero nagbulag-bulagan lang ako dahil gustong-gusto kita. Pero mukhang pera lang pa rin pala ang makukuha ng atensyon mo, kagaya ng iba. Kasi hindi mo ako lalapitan ng ganito. Kung alam mong hanggang ngayon ay secure pa rin ako. Naitikom na lamang ng babae ang bibig sa kayumuko sa pagkapahiya. Marami siyang pinagsisisihan, katulad ng kung bakit hindi niya ito pinatulan noon. Pero ang hindi alam ng dalaga ay malaki ang nawala sa kanya. Hindi dahil sa yumaman na ito, kundi dahil hindi na siya makakahanap pa ng lalaking katulad nito na kaya siyang hintayin kahit gaano pa katagal at maghirap, maging maganda lang ang buhay para sa kanya. Iniwan na ni Lester ang mga tao doon, nagulat at sobrang napahiya sa nangyari. Habang si Elaine ay parang tuod, halos di makakilos sa kinatatayuan habang tinitingnan na lang ang lalaki papalayo sa kanyang harapan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay may natutunan po kayo.